At epekto ng monsoon trap mula kay Tropical Depression Jenny ay asaang magpapaulan pa rin sa may bahagi ng kanlurang bahagi ng Visayas hanggang silangan ng Visayas at Mindanao. Samantala, ang bahagi ng Luzon magiging katamtaman paligsangan muna, pero mangyayari muli sa hapon ang mga pagkulog na may kasamang mga malakasang pagulan, kaya take note pa rin yan mga folks. Tropical Depression Jenny, inaasahang papasok na atin ng PAR ngayong araw. 94W nag-dissolve mula sa aking tropical cyclone sector, pero kasunod ni 94W, nagbabadya. Harvest Moon, Full Moon, ngayong araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, September 29, 2023. Oras natin, boss, ngayong umaga ay alas 10:54 na ng umaga. Well, di sa may bandang Camarines Norte ngayong umaga ay since kanina ay nakakaranas sila ngayon ng mga ulap at mga may mga kalat-kalat na pag-ulan ngayon dyan maging sa bahagi ng Polillo Island sa parte ng Quezon Province. Pagkamat dito sa Central Luzon, kasama ng Metro Manila, gaya kahapon at nung isang araw ay medyo maalinsangan muna ang ating umaga hanggang tanghali at mga dapit hapon. Pero pagdating ng mga bandang hapon na po at mga gabi, ay asahan na naman po ang mga moderate to violent thunderstorms na iiral sa atin habang lumalapit ng nagbabadyang si Tropical Depression na si Jenny na aking ni-report na since mga nakaraang 5 days ago pa. Sa ating lightning detection system, so far ay sa bandang katimugang bahagi ng silangan ng Mindanao, nadedetect ng aking lightning detection system. At least mga naglalaro sa hanggang 3 lightning strikes at meron dito sa may bandang Polillo Island o Camarines Norte. Ay nakikita nga natin na may mga pagkulog at pagkilat din na umiirang ngayong umaga dyan sa kanila. So magdala ng pananggalang sa ulan mga folks dahil sa ating umiiral monsoon trap, bilang na-interrupt yung ating microphone. So sa ating current conditions, ngayong araw ay overcast, gloomy po ngayon at mahangin at musikaw din dito sa Caloocan City. At makikita ninyo may official record tayo na high since kahapon. Ibig sabihin mataas ang mga naging average values natin kahapon. Ngayong araw may official record tayo na average low ang ating weather systems ngayon according sa aking PIMO weather dashboard. At so far, inalis na aking tropical cyclone sector itong si 94W. Pero may nagbabadyang may papalit dito kay 94W. Kaya ito ay ating i-discuss mamayang konti. Bukod sa overcast and gloomy, klaro, at masilikaw din ngayong araw sa Caloocan City nga, makikita ninyo sa aking CCTV live snapshots, ay kasalukuyang medyo mahangin sa amin. At sa lowest temperature na naitala na aking weather station kaninang 3:33 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.8 degrees Celsius na pinakamababang temperatura na po yan. At kahapon ay nakapagtala kami ng medyo maalinsangan, pero maituturing na medyo comfortable nito at 32.4 degrees Celsius. Kapag ito na tanghali, 12:17 PM. So ibig sabihin, medyo bahagya lang din ang pagtaas sa aming heat index na nasa 43.3 degrees Celsius lamang ang naitala kahapon. Kaya kung itatabi natin sa nationwide na mga heat index mula sa mga weather stations si Pag-asa nationwide, ay may dalawang pinakamataas na nangunguna sa may pinakamataas na heat index. Una ang Apari Cagayan at ang Ambulong sa Tanawan, Batangas na parehong nasa 44 degrees Celsius na heat index. So lumalabas, pangalawa kami dito sa Caloocan City at nasa 43 degrees Celsius ang heat index. Samantala sa ating PH streams in past 24 hours, nangunguna naman dyan sa may bandang Ninoy Naia o Ninoy Aquino International Airport dyan sa may bandang Parañaque, Pasay ay nasa 35.8 degrees Celsius ang highest temperature since past 24 hours. Sa Baguio City, almost stationary lamang na lowest temperature of 17.2 degrees Celsius. At sa Inulan naman, halos nag-violent o almost torrential rains naman ang inabot ng mga taga-Dagupan dyan sa bahagi ng Pangasinan na umabot sa 120 mm ang total rainfall. Dito sa Caloocan kahapon ay umabot lamang kami ng 31.5 mm na total rainfall. Kahapon ito ng hapon
inaasahan natin. So sa loob ng isang linggo, maabot po sa 266.4 millimeters na po ang total rainfall. So halos bago magkatapusan ng September, dito po dumausdos ng pagtaas ng malakasang buhos ng ulan. At sa loob ng isang buwan, ng ngayong buwan of September o month of September, ay nasa 600.3 millimeters na po ang total na rainfall sa amin. So difference nito since last month ay 41 millimeter na lang ang lowest difference nito. Halos magkakapantay na sila ng month of August. Kung i-compare natin sa different average ng dalawang buwan ng August at September. Ang difference na lang nila ay 41 mm na lang. So halos magpapantay sila ng total rainfall na ngayong buwan ng September. Titingnan pa rin natin kung ahabol pa ito mamaya. Well, malalaman natin mamayang hapon yan, hanggang bukas na po yan. Dahil 2 araw na lamang ay Oktubre na. Sa ating outside humidity ay nasa 74% po. Ang mataas ang ating humidity ngayon. So asahan pa rin ang humid na lagay ng panahon dito sa Metro Manila at ilang karatig Luzon. Bumababa ito ng 1% since last hour. Katamtaman muli ang ating atmospheric pressure na nasa 1,009 hectopascal. So ibig sabihin lamang yan nitong maghapon ay mauulit na naman ang mga localized thunderstorms na may mabiglang buhos ng moderate to heavy to violent rain showers. Kaya mag-prepare po tayo lalo na mamayang hapon sa mga biyahero natin sa NCR. At sa thermal alert status naman na natiling moderate itong si Mayon Volcano. Well, silipin nga natin kung tumaas ba yung kanyang moderate thermal anomaly niya. Well, sa kanyang variable radiated power, nananatiling nasa 49 megawatts ang kanyang variable radiated power. So, constant lamang, natuloy-tuloy lamang na pagbubugan nito ng magmatic intrusion. Nakikita natin sa ating thermal satellite imagery from MODIS. Ay nanatiling mataas ang kanyang confidence at 100%. Ibig sabihin lamang ay kung makikita nyo ang actual na Mayon Volcano ngayon ay patuloy itong nagdadaos-dos ng magma. So silipin nyo na lamang yung synopsis ni Mayon Volcano according kay PBOX. Dahil halos stationary lamang yung paglalabas nito ng lava mula sa pinakamisi o gully o sa pinaka-western o eastern nito na kung saan ay nasa 2.4 to 1.4 kilometers yung lawak na ng dinadaos-dosan ng lava nito. Almost stationary na lamang yan mga folks ko. So, bisitahin nyo na lamang po sa aking webpage or kung hindi naman sa mismong webpage ni PBOX. Siyempre, dahil nanatili pa rin moderate ang ating air concentration mga folks so, magmas pa rin po. Nasa 77 po ang ating air quality index. To be exact of 24.33 micrograms per cubic meter. So, magmas po tayo mga folks. Nanatili pa rin medyo mababa ang altitude ng ating pollution mga folks, lalo na dito sa siyudad ng Metro Manila. Sa high tide and low tide, kasalukuyan po tayong high tide mga folks. May 5 hours and 40 minutes high to low tide o to be exact at 4:41 p.m. So, malayo po tayo mangingisda dyan sa pampang ng Manila Bay ng malapit-lapit. May 4 na oras pa kayo mga folks. At sa ating almanac, sa mga bibiyahe ngayong araw ngayon, sisikat po ang haring araw kaninang 5:45 a.m. Sumikat kanina at inasalulubog ito mamayang 5:47 p.m. At ang ating full moon na po o tinatawag naman sa mga cultural countries gaya ng Amerika, tawag nila dito ay harvest moon. Nasa 100% illuminated na po ito, perfect full moon po, pero nasa daylight po yung pinaka-actual full moon nito. So sa Pilipinas, hindi pa natin nakikitaan, nagkakaroon tayo ng moonrise dahil mamayang gabi pa o babandang hapon pa po na mga 5:45 p.m. pa po ito, sisikat ang ating buwan at lulubog naman kinabukasan na po ng umaga, 6:13 a.m. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend, hanggang Sabado na po yan bukas, ay nasa magiging partly cloudy ang maghapon at asahan ang mga localized thunderstorms at 100% chance ng ulan. Gaya rin yan kahapon at mga nakalipas na 4 at 5 araw na nakakaranas tayo ng biglaang buhos na malalakas sa ulan na nagpapabaha sa iba't ibang parte ng Metro Manila, lalo na dyan sa monumento. At bukas ng Sabado, magiging partly ang maghapon natin, tumusli cloudy maghapon. At asahan din ang stationary na mga pagkulog at pagkidlat sa hapon o sa gabi maging ng madaling araw mga folks Kaya take note yan. At sa ating local weather advisory naman,
mula sa synopsis, mula sa Dita PD Pag-asa na mataanan nila pa rin nila ang trough ng low pressure area. Ito yung trough ni Jenny. Tinatawag ko na po siyang Tropical Depression Jenny dahil automatic na ho na nasa high probability na po at saktong papasok ito ng ating PAR. Kaya inaasahan na natin na tatawagin talaga natin yang si Tropical Depression Jenny. Automatic na talaga yan dahil napaka-high na po ang kanyang chances na maging isang ganap na bagyo talaga. Actually, ganap na bagyo na po siya ngayong kasalukuyan. So yung trough of low pressure area o si Jenny ay nakakapekto ngayon sa eastern sections ng Visayas at Mindanao at ang bahagi nga po ng west portions ng Palawan hanggang west portions ng Visayas. So nabanggit ko na kanina ng konti, pero i-discuss pa rin natin yan in further dahil ito ay report ni Pag-asa kaninang 4 o'clock AM pa lamang. So medyo hindi ito accurate na ngayong umaga. Ngayon ay magde-debunk tayo dahil meron kasing isang commenter na nag-post kasi na wala raw mabubuo o wala raw pumasok na anumang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang sinabi pa niya na siya daw ang mas tama dahil nabanggit nga raw niya na wala raw bagyong tatawid ngayong buwan ng September. So sinasabihan niya kami na wala raw tumama sa amin, maging kay DOST o Pag-asa na wala raw papasok o mabubuo na bagyo o anumang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Tinanong ko pa nga sa kanya kung ito ba ay may binanggit ba ako na hindi forecasted. At sabi nga niya, binagbasehan niya yung aking September FCSC o forecast analysis na may posibleng 2 hanggang 3 bagyo nga na posibleng mabuo at pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At yun ang pinagbasehan niya kung bakit daw hindi tama at accurate ang aming sinabi. Well, idedebunk natin yan dahil sinasabi niya na siya ang nagsasabi na wala raw papasok na bagyo ngayong September. Well, pinost ko na yan sa aking Facebook page, which is idedebunk nga natin at uulitin lang natin dito sa ating video na mali po yun at misleading po yun yung kanyang sinasabi na walang mabuo o walang nabuo o walang pumasok na bagyo sa loob ng ating PAR nitong September. Actually, ay post ko na nga po ito at binanggit ko na nga po may 2 po tayong bagyo na nabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Isa nga dito yung pinakamalakas na dumaan sa atin sa bansa na si Typhoon Hana. Although itong 2 bagyo ay hindi direktang tumama sa kalupaan ng bansa, pero maliwanag po na pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility at nakakaroon pa rin ng significant na nakaapekto lalo na itong si Typhoon Hana sa bansa, lalo na sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Damay po kami sa Metro Manila yan. Una, si Typhoon Hana ay naging category typhoon po ito noong September 1, 2023. At yun nga, naglandfall ito sa Kaohsiung City sa Taiwan by September 4 or 5, 2023. Nagdulot po yan ng matitinding pagbaha at nai-report po natin yan. At may mga forecast track tayo, analysis track na pinost dyan. Ayan o. Sa Kaohsiung City nga po siya, pinapakita ng aking automatic tropical ensemble forecast track na ito ay tatama sa bahagi nga po ng Kaohsiung City, Taiwan. At naging typhoon category si Hana habang nandito ito sa may northeastern o extreme northeastern Luzon. Ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero bagamat hindi siya tumama o nagkaroon ng landfall sa kalupaan ng bansa, pero yung kanyang nahahatak na enhance sa bagat dito sa may kalurang bahagi ng Luzon ay nagpaulan po ng husto sa atin kabilang na ang Metro Manila. 4 na araw po kaming inulan dyan at yun nga, na-post ko dito sa aking Facebook page ay nabanggit ko nga sa amin sa West Grace Park ay nakapagtala kami ng pinakamataas na inulan na umabot ng 63.6 mm nitong September 2. Pero from September 1 hanggang September 4 ay dire-diretso po kaming inulan yan mga folks at makikita niyo po yan sa aking webpage sa aking assessment records na aking weather station. Sa rain section, makikita niyo po doon ang bawat araw na inulan kami mula noong September 1. So dito pa lamang misleading na po yung pinost ng isang commentator natin na wala raw na dumaang bagyo at naka-epekto sa bansa. Dahil nagpabaha po yan sa iba't ibang bahagi, lalo na sa bandang Central Luzon, hanggang dyan sa bahagi nga po ng Zambales at parting Bulacan. Nilubog po ng baha yan. Kung babalikan ninyo yung mga balita, may mga bahagi sa Bulacan ang nilubog po ng baha dahil nga po sa
enhance sa bagat na dulot ni Typhoon Hana. Pangalawa, itong si Tropical Storm Ineng na which is naganap nga po ito nitong bandang September 5. September 5 po ito na naging tropical depression at ganap itong naging tropical storm by September 6 paglabas ng Philippine Area of Responsibility. So September 5 po naging tropical depression po itong si Ineng. So ibig sabihin sa loob po ng PAR ulit na nagkaroon tayo ng pangalawang kasunod na bagyo after Hana. At ito ay nakalabas po agad ng ating PAR kinabukasan at ito ay ganap na naging tropical storm. When although hindi masyado naging significant na naka-apekto ito sa masyado sa habagat sa bansa, dahil medyo mahina pa ang kanyang sirkulasyon, pero at least nagkaroon ng ilang mga pag-ulan, lalo na sa bahagi nga po ng kalurang bahagi kasama ang Metro Manila, Batangas, Mindoro, hanggang sa may west portions ng Visayas. So, despite na mahina pa lamang yang si Ineng, ay hindi po nagkaroon ng significant impact. Pero nabuo siya sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So, malinaw lamang yan mga folks na naging misleading po yung kinoment nung isang araw nitong ating commentator na sinabing siya lang daw ang tama. Inuulit ko sa pag-predict ng ating tropical cyclones ay wala pong perfect na walang sino man po na perfectong makakapag-predict po na magaganap na isang bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. O sa anumang bahagi ng mundo, wala po perfect na makakapag-predict po ng bagyo, wala po. Kahit ng mga official weather agencies ay hindi po magsasabi sa inyo na eksakto na may magaganap na mabubuo na isang bagyo at tatama sa specific na lugar by the time being. Ibig sabihin, hindi po nila pwedeng masabi yon na eksakto na magaganap. Dahil ang mga meteorologists natin ay gumagamit po ng tinatawag na chaos theory. Bumabase lamang tayo sa chaos theory dahil may mga historical records po kasi tayo na kinocompile na mga nakaraang mga nagdaang bagyo. Pinagbabasihan po yan sa mga nagdaang mga ilang taon, mga 20 years, 30 years, at pinagko-compile po yan at magkakaroon ng mga significant na possible predictions sa mga ganong buwan at ganoong taon. So, ibig sabihin po, by chaos theory, nagkakaroon tayo ng mga possible predictions ng mga galaw ng bagyo, pero hindi po siya payak o instant na ganoon po ang mangyayari. Kaya nga po tinatawag nating tropical cyclone forecast. Meron nga po kayong ginagamit na mga advanced weather forecast ng tropical cyclone, di ba? May mga extended long range weather forecast pa nga kayong binabanggit o ginagamit, di ba? Ibig sabihin lamang po, chaos theory lamang yon at hindi po yon payak pa na mangyayari sa realidad. So sa mga nagsasabing kaya nilang ma-predict na ganun ang mangyayari ay misleading po yon at hindi po yun totoo mga folks. Wag po tayong maniniwala sa mga ganung tao na nagsasabi na sila lamang ang kayang mag-predict ng eksaktong magiging lagay ng panahon. Wala pong ganon mga folks. Kahit saan nyo po hanapin o kahit kaninong meteorologist nyo po yan, itanong. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po sa rainbow infrared sat imagery ng Himawari 8. Makikita po yung makapal na monsoon trough na ngayon nitong nag-extend nga mula dito sa bahagi ng Eastern Visayas at Eastern Mindanao. At probably ay mag-i-engulf na po yan patungo nga po sa direksyon ni Jenny. Sa ngayon, kay Pag-asa, pre-Jenny pa lang yan dahil hindi pa siya nakakapasok sa loob ng PAR. Pero anumang oras, ngayong araw, ngayong tanghali o ngayong hapon ay papasok ito ng PAR. Kaya tatawagin ito sa local name na Jenny o Tropical Depression Jenny dahil nakataas na to kay Japan Meteorological Agency bilang Tropical Depression 93W or Jenny nga sa local name dito sa Pilipinas. At makikita natin yung sirkulasyon niya very high output na po. Yung kanyang upward low convection, yung alop na niya ay perfect na po. Yung kanyang inflow circulation ay perfect na rin po, kaya hindi na tayo magdududa na tatawagin talaga natin yung isang ganap na talaga na bagyo. So, paghandaan po dahil habang lumalapit ito si Jenny patungo sa direksyon na ito, patungo sa extreme northern Luzon, ay inaasahan natin ang ating habagat o southwest monsoon ay hahatakin yan unti-unti. Siyempre, magmumula muna yan sa katimugang bahagi ng bansa sa may bandang west portion sa Mindanao, hanggang west portions ng Visayas na magpapaulan po ng matindi dyan
paghandaan yan mga folks. At habang tumataas ito patungo sa may extreme northern Luzon, sa loob ng 70 o 60 to 70 hour period ay unti-unti rin tataas ang nahahatak nitong southwest monsoon. Na gaya sa mga nakaraang bagyo na dumadaan sa atin sa Pilipinas, ganyan din po ang mangyayari ngayon habang bumabaybay itong si Jenny mula rito sa silangang bahagi ng Luzon. Dito sa may bandang Kasiguran, Aurora, kung susukatin natin yung pinaka-pathways niyan. Pero una, hindi muna natin i-discuss yan dahil una natin i-analyze muna ang magiging lagay ng panahon ngayon. Mula sa extreme northern Luzon, kung titingnan natin ng infrared heavy rain potential, ay medyo maalinsangan muna ang lagay ng panahon sa buong bahagi ng Cagayan hanggang dyan sa may Babuyan Islands. Ilocos Norte, Cordillera Administrative Region, kabilang na ang bahagi ng Cagayan Valley, Isabela hanggang dyan sa may bahagi ng Aurora Region, sa may bahagi ng Quezon Province. And the rest ng Tuguegarao, pababa ng Central Luzon hanggang dyan sa may kalurang bahagi ng Ilocos Sur, pababa ng La Union hanggang Pangasinan. Medyo maalinsangan muna ang iiral ngayong umaga ha mga folks. Kaya kahapon, medyo humid muna ang lagay dyan. At pagdating ng hapon ay asahan muli ang mga localized thunderstorms maging sa hapon, sa gabi o madaling araw. Take note yan mga folks. Pero mula dyan sa bahagi na Angeles, Pampanga, Bulacan area kasama ang Metro Manila. Ngayon, medyo humid muna ang lagay ng panahon at hazy hanggang dyan sa bahagi ng Calabarzon, dyan sa Cagayan, Batangas, Laguna area, ay magiging maalinsangan din muna. Partly cloudy ang iiral dahil yung edge ng ating monsoon trap ay medyo nagpapang-abot dyan. So expected pagdating ng hapon o gabi magiging maulap at asahan din ang mga localized thunderstorms. Sa Metro Manila, bahagyang bababa ang tsansa ng mga bugsuan ng localized thunderstorms. Pero magiging uncertain ito dahil yung cycle ng ating monsoon trap ay medyo mataas o mas mataas na po dahil nga po sa pagpasok o paglapit nitong si Tropical Depression Jenny, pagpasok ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. At dahil magbabago yan, ay expected po na ang pagkulog at pagkidlat medyo bahagyang mababawasan ngayong hapon. Medyo mararamdaman lamang yan sa ibang parte ng Central Luzon at ilang bahagi ng Zambales at sa ilang portions ng Cavite at Parañaque. Hindi gaya kahapon itong isang araw ay sobrang violent po ang humabot sa mahigit 500 lightning strikes ang naitala na aking lightning detection system kahapon. And the rest ng Bicol region ay magiging maulap po ang lagay ng panahon dahil nga po yung extension ng surface trap o monsoon trap ay nagpapang-abot na dyan. So magiging maulap po at magkakaroon ng mga ilang senaryo ng mga kalat-kalat na pag-ulan mula Camarines Norte, ilang bahagi ng Catanduanes, Sorsogon, Iriga hanggang dyan sa may Tabaco City at Legazpi o sa paligid ni Mayon Volcano. Bagamat medyo humid muna at medyo mailinsangan din ngayong umaga ang mararanasan ninyo dyan hanggang tanghali at lapit hapon, ay asahan naman pagdating ng hapon ay mga mas madalas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Dito naman sa bahagi ng may Maropa ay expected pa rin na nakataas ang flood warning advisory dyan sa bahagi ng Mindoro, buong bahagi ng Mindoro mapa-oriental o occidental man yan. At sa may bandang Coron at El Nino ay magiging maulap at magkakaroon din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. All the way hanggang Puerto Princesa na po yan hanggang dyan sa may kalurang bahagi ng Brooks Point at Batarasa. So ingat sa posibleng pagbaha, ingat sa mga biglang violent rain showers at mga pagbaha mga folks. At sa areas ng Southern Luzon, halos hindi natin maiisa-isahin ito dahil halos sakop naman na ang buong wave ng monsoon trap dyan mula Southern Luzon hanggang dyan sa may western portions ng Mindanao. Diyan yan po kalawak ngayon yan, yung inflow ng monsoon trap natin. Unti-unting magkakaroon ng enhancement yan dahil lumalapit na nga po itong low pressure area na ito o itong si Jenny na pagpasok ng ating PAR. At dahil unti-unting lumalakas dyan ay asahan na magiging maulap po ang halos buong Southern Luzon, kabilang na ang buong bahagi ng Visayas. Pero mas makakaranas ng malulupit na mga kalat-kalat na pag-ulan ang bahagi ng kaluran na ito ng Visayas mula sa isla ng Panay hanggang Negros Region. So paghandaan, magdala po ng pananggalang sa ulan at ingat sa potential ng pagbaha dahil asahan po ang mga flash flooding po ngayon dyan. At sa isla, lalo na sa mga isla ng Tabias Island at Sibuyan Island sa bahagi ng Romblon, Masbate at ilang isla ng Burias Island at Bulan.
ay makakaranas ng mga maulap at kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulong ngayong araw. Magiging dynamic po ang mga pag-ulan dyan dahil nga po sa malawak na monsoon trough na extension. Kasama na ang bahagi ng buong Central Visayas at Eastern Visayas na po yan. So mapasama man yan, Leyte, Biliran Island o katimugang bahagi dyan sa Maasin City, sa Southern Leyte, ay magiging maulap po at magkakaroon ng mga ilang moderate and heavy rain showers, lalo na dyan sa may bandang Baybay City, Abuyong, hanggang Matalom sa may southern part ng Leyte. Sa may eastern na Samar, lalo na sa may Tagalawang, pababa na po yan ng Mapanas, hanggang San Policarpio at Dolores. Magiging maulap at magkakaroon kayo ng mga kalagkata pag-ulan dyan na may pagkidlat at pagkulog, epekto ng monsoon trough. All the way, kasama na ang Borongan Eastern Samar hanggang dyan sa may bandang Salcedo na po yan at Gian Eastern Samar. Magiging dynamic din ang mga pagkalat ng ulan. Kahit na ngayong umaga ay sa ilang bahagi ng western portions ng Samar ay medyo humid at medyo magkakaroon ng mga ilang alinsangan. Pasulpot-sulpot lamang yan dahil maya-maya ay makakaranas din kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Siyempre, hindi ligtas dyan ang Tacloban hanggang dyan sa bahagi ng Ormoc at Tabango. At sa bahagi naman ng Cebu City, mula dyan sa Daang Bantayan, pababa ng Bogo, magiging maulap din po. So expected din ng mga scattered rain showers na may pagkidlat at pagkulog. All the way na yan, kasama na ang bahagi ng Tagbilaran City sa bahagi ng Bohol, Panglao at Siquijor. And sa bahagi naman ng Mindanao, mula sa eastern portion ng Mindanao sa may Surigao del Norte, kasama na ang Isla ng Dinagat at Siargao, kasama na ang pababa ng Tandag, Butuan, so kasama na ang Agusan del Norte hanggang Agusan del Sur na po yan, lalo na sa buong silangan ng Mindanao, mula dyan sa bahagi nga ng Agusan del Norte at Agusan del Sur at Hinatuan, all the way na yan hanggang sa may bandang Katiila, pababa na po na yan ng isla na ito ng Governor Honoroso sa silangan, magiging mostly cloudy po at mga moderate to heavy rain showers to violent ang aasahang mga pag-ulan dyan mga puksa. So ingat sa mga pagbuguho ng lupa, wag naman sana mangyari, at ingat din sa mga pagbaha. Expected po yan ngayong maghapon mga folks. At mula sa bahagi ng Northern Mindanao, all the way hanggang dyan sa may west portion sa Mindanao, kasama na ang Zamboanga Peninsula. Sa ngayon, medyo partly cloudy at medyo malisangan mo ng iira dyan. Pero maya-maya ay aasahan din sa inyo dyan ang mga isolated and scattered rain showers na may pagkulog at pagkidlat. Kabilang na ang northern part ng Mindanao mula dyan sa bahagi ng Iligan, Cagayan de Oro, all the way hanggang dyan sa may Ginuog at Butuan. At dito sa may bandang BARRM, magiging maulap muna o katamtaman ang lagay ng panahon. Pero expected din ng mga forecasted and isolated rain showers, lalo na mamayang hapon, maging ng gabi. Ingat na lamang mga folks sa posibleng flash floods kung biglang lumakas ang pag-ulan. At sa Sorsogon area mula Cotabato hanggang Coronadal City, all the way hanggang General Santos City at Sarangani, magiging mostly cloudy po ang magiging lagay ng panahon ninyo dyan. So expect na mga scattered rain showers at may mga aasahang moderate and heavy rain at minsang violent rain showers. Epekto nga po ng extension ng monsoon trough na mas malawak po ang umiirad dyan sa parte ng Mindanao dahil nga po sa nag-e-enhance itong si Pre-Jenny na magiging tropical depression Jenny na nga po ngayong araw at pagpasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala sa ating tropical cyclone sector na computer generated sa aking webpage, makikita ang inalis muna si 94W ng aking TC sector dahil sa gaya nga aking analysis kahapon, very insignificant pa ito at napakalayo. Pero magbabadyang may papalit sa kanya, so titingnan natin kung mangyayari ito pagdating ng this coming Sunday siguro. Or kung hindi man bukas, ay baka sa Sunday malalaman natin kung may kasunod itong si 94W na posibleng tawagin ng 95W. Samantala si 93W, itong si Tropical Depression Jenny, ay ang kanyang central air pressure na ngayon ay nasa 1,000 hectopascals. Yung kanyang 1 minute average wind speed ay nasa 41 km per hour na po at bugsong umaabot na ng 51 km per hour as of 11:30 AM ngayong umaga. So, ibig sabihin ay pasok na siya as active na tropical depression. Antayin nyo na lamang ang abiso ni Pag-asa o probably nire-report na ngayon yan mula kanina ni Pag-asa na malaki na ang tsansa na maging isang ganap na bagyo na nga yan mga folks. At kung titingnan natin sa ating mapping, satellite imagery, halos border na po ito ng PAR, itong si Pre-Jenny. So, ngayong araw ay mamaya-maya
ay papasok na yun ang ating Philippine Area of Responsibility. Kaya expected na i-welcome natin itong si Tropical Depression Jenny. At according nga sa ating analysis, since nung isang araw, nabanggit ko na yan, yung potential niyang pagkilos ay bahagyang west-northwestward. Pero medyo erratic pa dahil may potentially na ito'y lalapit dito sa may bandang extreme northern Luzon, sa may bandang Cagayan area. So titingnan natin kung mangyayari yan mga folks. So sa ngayon medyo erratic pa yung forecast track niya na may tsansa o may maliit na posibilidad na nga ito ay lalapit dito sa may bandang extreme northern Luzon sa bahagi nga po ng Cagayan o bandang Santa Ana, Cagayan. Well, titingnan natin yan dahil maaari pa itong magbago habang na ito ay nasa karagatan pa sa silangang bahagi ng Northern Luzon. At kung titingnan natin sa mga ilang track monitoring ko ay hindi pa siya nakataas, pero sa aking 3 track combination ay makikita natin kikilos nga ito pa west-northwestward. At ayon sa initial track ay makikita nga pong may maliit na tsansa ito na lalapit ng extreme northeastern Luzon sa bahagi nga na po ng Cagayan region. So sa mga taga-Cagayan ay medyo ihanda na po natin ang ating mga sarili at bantayan po ang mga abiso ng mga official weather agencies. Kung hindi man po sa aming mga weather balagers ay bantayan na po natin ang paglapit ni Tropical Depression Jenny. At kung titingnan nga natin sa ating global spectrum model mula sa ating ginagamit dito ay makikita po na base dito medyo kikilos ito pa west-northwestward at may chansang bigla itong bahagyang tataas. Kakabig ito pa north-westward. So ngayon, pagpasok dito ng PAR, according dito ay medyo kikilos mo nito pa west-northwestward. Then by middle, malapit sa may bandang eastern portions ng Palanan, Isabela, kung hindi magbabago ay bigla itong bahagyang kakabig pa northwestward, pa ganyan. So medyo erratic pa dahil posible pa itong lumapit o dumiretso sa bahagi ng bandang Cagayan Valley o sa may bandang Santa Ana, Cagayan. So tingnan na lamang natin sa mga susunod na 48-hour period o 24-hour period mga folks. Dahil mari pang significant na magbago yung biglaan ang track nito. Ayan, dahil nakikita naman dito ay significant, biglang nagbago yung track nito, biglang kikilos pa northwestward patungo sa direksyon ng bandang Taiwan. Or maaari pa niyang kumilos ng mas mataas pa sa Taiwan na tutumbukin ang Okinawa Island. Nabanggit ko na nga po sa mga analysis ko ng mga nakarang araw na very erratic pa siya. Kung titingnan natin sa mean sea level pressure ay makikita natin yung sentro nito. Pagkapasok nito ng PAR maya-maya ay bigla itong mag-intensify na mag-isang ganap na tropical depression. Dito sa atin ay sigurado tropical depression na yan at maaaring umabot sa tropical storm paglapit niya dito sa may bandang northeastern ng extreme northern Luzon, sa may bandang northeast na umabot pa ng tropical storm. So, base dito sa atmospheric pressure na bumababa, ay aabot pa siya ng tropical storm. At depende pa kung posible pa itong umabot ng severe tropical storm. Depende dito sa kanyang mean sea level pressure. Well, titingnan na lang naman natin yan paglapit ng bandang extreme northeastern Luzon this coming weekdays na sigurado ito. May mabandang October 4 na siguro ito o October 3, 2023 according dito sa forecast track na ito ng mean sea level pressure natin ginagamit sa global spectral model. Samantala ay since tinanggal na po ng aking tropical cyclone sector 2C94W pero mukhang may papalit sa kanya or maaaring mag-ascending lamang ito na mananatiling retain as 94W. Well, hindi natin alam kung i-retain nila as 94W o bagong invest formation. Sa ngayon, nasa 1,008 hectopascals ito sa silangan ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o southeast ng Guam kung saan nanggaling itong C94W. Ayan makikita natin. Yung by October 4 na po ito, kasabay ng paglapit sa may bandang extreme northern Luzon, may bandang Batanes Group of Islands. Itong si Jenny ay mayroon tayong namamataang yun nga na mukhang papalit kay 94W. Well, titingnan natin yan mga folks. Dahil kung pagbabasehan natin ng mga computer models sa GFS, ICMWF o NAVGEM ay paglapit nitong si Jenny ay medyo merong another tropical wave nga na namumuti sa may bandang southeast ng Guam. Ganon din kay ICMWF, medyo insignificant pa sa ngayon ang pinapakita rito, pero pagdating kay NAVGEM ay very significant na pinapakita ng forecast nila na magiging isang active na low pressure area ito.
at pinapakita nga kay NABGEM na ito ay naging tropical depression na kaagad bago makalapit ng Guam. Well, titingnan natin yan dahil yung forecast track nito ay mula mga bandang October 1 hanggang October 4 ang forecast nito. So, titingnan natin yan sa unang linggo ng Oktubre kung magiging kasunod yang C94W na tatawagin. Posible pa lamang po na maging C95W. Sa akin, tututukan muna natin itong si Jenny dahil yung kanyang mahahatak nga po na habagat sa may kanlurang bahagi natin ng bansa ay magpapaulan talaga yan na matadamay na naman posible ang Metro Manila pagtaas dito sa bahagi ng extreme northeastern Luzon sa mga susunod na araw. So, paghandaan yan mga folks dahil hindi man rekta o wala pang significant na magiging pagtama sa ngayon nitong si Jenny sa kalupaan ng bansa. Pero yun nga, inuulit ko, may maliit na tsansang tumama ito sa bahagi ng bandang Cagayan. Diyan sa may parte ng Santa Ana, Cagayan. So, very uncertain pa sa ngayon. Pero sa ngayon, wala maliit pa o wala pang pinapakita na magkakaroon ng significant impact na maglalandfall sa kalupaan ng bansa. Pero yung epekto ng monsoon, southwest monsoon na mahahatak nito ay magpapaulan sa iba't ibang bahagi ng kanluran ng bansa. At narito naman ating 3D weather forecast para sa huling Biyernes ng month of September 29, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa huling Biyernes ng September 29,
2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa mga gusto nyo malaman na hindi natin na-discuss ngayong araw. Pakikita yan lahat sa aking webpage. Maging sa lagay ng ating localized thunderstorms, mga pag-ulan, at lagay ng ating tropical cyclone na nabubuo. Mapa thermal anomaly man yan sa mga bulkan, space weather man yan, extremes man yan, o lagay man ng ating atmospheric pressure, high tide and low tide man yan, o sa lagay ng ating pollution sa hangin, ay nandito lamang yan sa isang webpage ko sa Pimo Weather page sa dashboard. Kaya makikita ninyo yan maging sa aking real time mula sa aking weather station at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.